So hello mga kulit-shop, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, dahil wala tayong vlog sa sasakyan natin, ito na lang po iba-vlog natin, Lazada Budol Finds na naman. Alright, so may dumating na naman tayong package galing sa Lazada worth 170 pesos. Free shipping na po ito. Ang total niya ay 16 pieces na 80mm. So nakita ko lang to sa Lazada dahil naghahanap nga po ako ng cabinet handle. So mapapansin nyo po guys, yung amin pong cabinet, ayan, na pinagawa kasama po nung bahay. Hindi pa po tapos yan. Kami na ang tumapos na nagpintura at nagkabit ng mga pinto. So, hindi pa nga siya yung makinis yung pagkakatabas ng mga plywood, As well as po itong cabinet natin sa baba. So, mapapansin nyo, wala siyang handle, Kasi nga po, hindi na siya natapos nung gumagawa ng cabinet namin, Okay naman, napagtyagaan namin na walang handle. Kaya lang, ito, mapapansin nyo, medyo dumudumi yung part na to. Yan, kulay puti kasi muna yung pinuntura namin. At nahihirapan kami minsan na magbukas, kasi wala siyang hawakan dito sa ilalim kasi plain na plywood lang ito. Yan, wala siyang hawakan. So kinukulwit lang namin dyan yung mga pinto. Yun nga, dahil puti yung pintura namin, kadalasan napapahawak kami dito sa kanto, dumudumi yung kantuhan ng mga cabinets. Ito naman dito sa drawer, yun, nahihirapan kami dahil sa gilid namin hinihila. So itong sa taas, ang bala ko kasi dyan na kulay talaga is gray, katulad nitong aming nasa baba. Kaya lang, medyo nagagandahan pa kasi ako doon sa kulay, as well as parang maliwanag siyang tingnan yung kulay puti. Hinahayaan ko muna na puti yan. So, tsaka na lang natin pipinturahan pagka pumangit na yung pintura niya. Niisip ko kasi baka pagka pininturahan ko nitong gray, yung mga pinto ay medyo dumilim naman dito sa taas ng kitchen namin. Ito, puti rin yan dati. Ito malinis tingnan. So, dito sa taas, so pinag-iisipan ko pa. So, madali lang naman tayong magpintura kung kailangan nating magpintura. So, pakita ko na sa inyo yung nabili kong handle, Kasi bumili tayo ng handle. So, maraming handle ng cabinet sa online na pwede nating mapili. Pero ang napili ko kasi itong minimalist lang. Tapos, mura pa siya. So, ang isa kasing piraso nito ay parang 11 pesos lang, At umorder nga ako ng 16 pieces para dun sa ating mga cabinet handle ng cabinet. So, pinabilang ko kasi sa misis ko kung ilang piraso siya. At ito, ganito siya. So, ito ay aluminum guys, Aluminum na handle siya. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayun, may palabis pang isang piraso, 17 pieces. Ito ay in-order ko noong September 7 at dumating ay kahapon September 9. So, 2 days lang yung pagitan, na ipadala na sa atin. Yan, may nabuksan na akong isang piraso dito. So, ganito siya. 80mm yung aking binili para maliit lang. Tapos, minimalist nga lang siya. Yan. Tapos, may kasama na siyang tornilyo. May dalawang tornilyo na siya kasi may dalawang butas. May butas na siya dito. So, ilalagay nyo na lang or pupesto nyo na lang sa inyong mga cabinet. So, samahan nyo ako guys na ikabit itong mga door handle natin. Made of aluminum siya, manipis na aluminum lang. So, enough lang para magkaroon ng handle yung ating cabinet. So, ganito yung magiging itsura niya guys. Ayan, so example dito sa ating cabinet na to. Ang bala ko, dito ko siya ilalagay sa ilalim. Pahila. So, ganyan lang yung magiging itsura niya. Napaka minimalist lang na bagay pa doon sa ating hood range na kulay. Black and white ngayon siya. And then kung magiging gray naman siya, halimbawa, para makita natin yung combination niya sa gray, example natin dito. So dito naman siya. Ayan, 'di ba? Bagay din, 'di ba, guys? Malinis lang siyang tingnan. So pwede rin guys yan dito sa pagitan ng mga pinto. Ayan, pwede rin siyang ganito yung paglagay natin, So eto lang ang downside lang guys nito, pag nandito yung bukasan natin, maganda rin sana kung nandito yung bukasan. Kaya lang, dahil nga magdadagdag siya ng space dun sa mata or dun sa pagpikit ng mga pinto, ayan, kailangan mas mabuka yung ating
pintuan dito, no? Kasi magdadagdag siya ng space eh. Ilang millimeters din to kung dalawa ang ilalagay nating handle sa kanya. Napagdesisyonan na lang namin na dito na lang sa ibabaw. Para dito sa part na nandito sa aming drawer, sa taas na lang din na siya nakalagay. So, samahan nyo guys na ikabit itong aming mga handle dun sa mga nasa drawer sa taas. Dito muna natin unahin na makapagkabitan, ano. Tapos dito sa drawer sa ibaba. So, if ever naman napipinturahan namin yung mga pintuan, madali lang naman siyang tanggalin kasi naka-screw lang naman siya. So, pagpasensyaan nyo na guys yung aming cabinet. Low budget lang tong cabinet namin eh, no. 2,000 lang yung nagastos namin sa pagpapagawa niyan. Yung materials kasi ay nabili na ng contractor, tapos yung gumawa, 2,000 lang yung naibayad namin. Pero hindi natapos, ano. Pero ayan, mapapagtiyaga na naman kahit papaano. Ayan guys, so unahin na natin tong part na to, no guys. Ayan, sabi ko nga sa inyo, dumudumi yung part na to, no, pagkahawak ng hawak. Ayan. Madali lang naman ilagay, i-align lang natin yung handle, ano, sa ilalim ng ating cabinet. Kung mapapansin nyo, iba yung kulay ng cabinet namin sa loob. Dahil yan ay lagyan namin ng waterproofing na paint, no? Dahil inaamag. Tandaan lang muna natin to para mabilis nating mai-screw. So, naikabit ko na yung isa. Testingin natin. Ayun. So, medyo nipis nga lang siya, no guys. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo may bukay siya ng konti. At least, hindi ka na basta-basta mahihirapan bukas ng ating... So, ikabit naman natin yung iba, guys. So, dito naman tayo, guys, sa pangalawang cabinet natin, ano, or pangalawang door. Gagamit tayo ng hagdan. Yan, kasi medyo maliit tayo at mahirapan tayong magkabit ng handle. At also, gumamit na ako ng mas mahabang screwdriver para mas madali nating mailubog yung screw. So, same procedure lang tayo. I-align lang natin dito sa dulo ng ating cabinet. So, tapos guys, minsan itong mga dulo, umaangat yan, no? Umaangat. So, dahil siya naman ay manipis, pwede natin siyang itulak. So, tulak lang natin ng konti para lumubog at hindi makasugat or makasabit sa mga gagamit ng ating handle. So, syempre yung kapartner niya, yun yung kapartner niya, no? So, yun nga, tinesting ko kasi kanina na patayo yung ating gagawing handle. So, sasabit na siya. So, may adjust naman natin yan dito para lumaki yung pikit niya. Ang problema nga lang, sobrang laki na ng pikit niya. Kumbaga, hindi na enclose yung ating cabinet. Dito na lang tayo maglalagay sa ilalim. So, ito nga pala guys ay mayroong mga iba't ibang sizes. Mayroong 8mm, 12mm, and 15mm. So, depende na lang sa inyo kung alin ang inyong prepare na haba. Alright, so after isang oras guys, no? And, tapos din natin lagyan lahat ng ating mga drawers and cabinets. Ito na yung final look natin, ano? Ayan. Very minimal lang siya, no? Hindi masyadong halata, hindi masyadong nakakaagaw ng pansin. Ang mahalaga is mabilis na nating mabubuksan yung ating mga drawer. Ayan. Alright. O, diba? Ayan. Dito sa bandang baba, nakabaligtad naman yung ating handle. No? Dito sa mga drawer natin. So, hindi na tayo mahihirapan na magbukas-sara ng ating mga cabinets. O, diba? Ang bilis ng
buksan yung ating mga cabinet. Hindi na tayo mahihirapan sa paghawak-hawak. So medyo mahirap lang guys magkabit kung wala tayong power tools, ano, yung mano-mano nating i-screw, handle, ano, mano-mano nating i-screw. Medyo nakaangalay, pero kaya naman, tatyagain lang natin. Yan, ibang-iba na yung tsura ng ating mga drawers. Next naman, magpaplano na tayo kung ano yung improvements pa natin na gagawin dito sa ating mga drawers. So yan guys, isa na namang misis ang napasaya natin sa araw na ito. Hanggang dito na lang po siguro ang ating video at sana po may niapag na naman ako kapaki-pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!